Filipino version, linisin panandang pandagdag tamang bantas panandang pandagdag walang YouTube mentions, may isang bagay na nakakabaliw dito. Karamihan sa mga lalaki ginugugol ang buong buhay nila para maintindihan kung ano ba talaga ang nakakaakit sa mga babae. At madalas, mali ang direksyong tinitignan nila. Iniisip nila na tungkol ito sa itsura, pera, status, mga panlabas na bagay. Hindi naman masama ang mga iyon, pero hindi iyon ang tunay na pinagmumula na atraksyon. Hindi iyon ang class na atraksyon na tumatagal, hindi iyon ang dahilan kung bakit pipiliin ka ng isang babae at patuloy na pipiliin ka. Ang tunay na sikolohiya sa likod ng atraksyon ng babae ay sobrang iba sa mga naisip at napaniwalaan na karamihan. Kapag naintindihan mo ito, biglang nagkakaroon ng sentido ang lahat. Yung mga interaksyong dati mong hindi maintindihan, biglang malinaw. Yung mga babaeng akala mong out of your league, biglang nagiging accessible. At yung mga mukhang interesado sa'yo pero biglang nawala, malalaman mo kung ano ang talagang nangyari. Hindi ito tungkol sa tricks o manipulasyon. Ito ay tungkol sa pagintindi kung paano talaga gumagana ang atraksyon sa isip ng babae. At kapag nakuha mo ito, hindi mo na ito makakalimutan. Una, ang malaking maling akala na sumisira sa lahat. Halos lahat ng lalaki, mali ang paniniwala. Iniisip mo na ang atraksyon ay logical, parang checklist. Iniisip mo na basta may tamang trabaho, tamang kotse, tamang katawan, tamang salita, may ganyo ang babae. Parang transaksyon. Parang pwede mong kitain ang atraksyon kapag natugunan mo ang kriteria. Hindi ganon gumagana. Kahit kailan. Ang atraksyon ng babae ay hindi logical. Emotional ito. Hindi tungkol sa kung ano ang meron ka. Tungkol ito sa pakiramdam na ibinibigay mo sa kanya. At dito sumasablay ang 75% ng lalaki. Sinusubukan nilang solusyonan ang isang emosyonal na equation gamit ang logical na solusyon. Isipin mo ito, ilang beses mo na bang nakita ang lalaking kumpleto, guwapo, may magandang trabaho, matalino, mabait, pero hindi mapanatili ang atensyon ng babae? Samantala, may ibang lalaki na hindi man ganoon kaganda ang credentials, pero nagugustuhan ng mga babae ng totoo. At para sa maraming lalaki, nakakabaliw yan. Kasi hindi daw sense. Pero nagiging makatuwiran ito kapag naiintindihan mo ang totoong sikolohiya sa likod nito. Hindi na-attract ang mga babae sa resume mo. Na-attract sila sa enerhiya mo, sa pakiramdam kapag kasama kanila, sa emosyonal na karanasan sa presensya mo. Pwede kang may lahat ng panlabas na bagay, pero kung ang emosyonal na karanasan ay flat, boring, o puno ng insecurity, walang atraksyon. Sobrang simple pero sobrang lalim. Ganito ang itsura nito sa totoong buhay. Nakakilala ka ng babae, tapos pinupuno mo ang usapan tungkol sa achievements mo, possessions mo, at kung gaano ka kaimportante. Iniisip mo na nagpapakita ka ng value, pero ang dating sa kanya, nagpe-perform ka, nagpapa-impress, at naghahanap ng validation. Hindi yan attractive. Mas attractive ang lalaking relaxed, present, totoo, at comfortable sa sarili kahit wala siyang pinapatunayan. Yung 5% ng lalaki na talagang nakakaintindi ng female attraction psychology, hindi sila mas mayaman o mas gwapo. Naiintindihan lang nila na ang atraksyon ay nangyayari sa emosyon, hindi sa lohika. Alam nila na ang pagpaparamdam sa babae ng pagiging seen, intrigued, safe, at excited ay mas mahalaga ng libo-libong beses kaysa sa isang perfect life on paper. Ito ang dahilan kung bakit pumipili ang mga babae ng lalaking hindi ideal sa papel. Dahil yung lalaking iyon, naiintindihan ang fundamental truth. Atraksyon ay hindi tungkol sa qualifications. Tungkol ito sa koneksyon. Tungkol ito sa emosyonal na karanasang ayaw niyang talikuran. At hindi mo malilikha iyon sa paglista ng achievements mo o sa pagpapaperpekto. Nagiging attractive ka kapag totoo ka, present ka, at emotionally grounded. Kapag tumigil ka sa pang-impress at nagsimulang makipag-connect, nagbabago lahat. Tumitigil kang mag-perform. Nagsisimula kang maging ikaw talaga. At doon ka nagiging magnetic. Hindi hinahanap ng babae ang perfect. Hinahanap niya ang real. Matagal ka nang naglalaro ng game na hindi naman pala umiiral. At ang totoong game, iba ang rules. Ano nga ba ang talagang nagtitrigger na atraksyon sa isip niya? Kung hindi ito tungkol sa logical checklist, ano ba talaga ang gumagana? Ang pinakamalakas na trigger na atraksyon ng babae, emotional security panandang pandagdag emotional excitement. Mukhang magkasalungat, pero hindi. Na-attract ang babae sa lalaking nagpaparamdam na kaligtasan, pero hindi boring. Filipino version, continuation, at hindi nababasa at the same time. Sapat ang pagiging ligtas para pagkatiwalaan siya, pero sapat din ang pagiging unpredictable para manatili ang interes. Sapat ang seguridad para makapag-relax siya, pero sapat ang excitement para gustuhin kanya ng paulit-ulit. Ito ay balance, at karamihan ng lalaki na ipit sa isang extreme lang. May mga lalaki na puro safety. Mabait,
Maasahan, consistent, predictable. Walang masama doon, maliban sa isang bagay. Walang spark. Walang mystery. Walang excitement. Comfortable siya, pero hindi na-attract. Gusto kanya, na-appreciate kanya, maaaring mahalaga ka pa nga sa kanya, pero yung hatak, yung emotional pull na nagpapaisip sa kanya sa'yo kapag wala ka, yon ang nawawala. May iba naman na puro excitement. Unpredictable, spontaneous, medyo delikado paminsan. Nakaka-attract sila sa simula, malakas, mabilis, intense, pero mabilis ding naupos. Bakit? Kasi walang pundasyon. Walang trust. Walang emotional safety. Naakit siya sa thrill, pero hindi siya nakarelats. At kapag hindi makapag-relax ang babae sa isang lalaki, nakakapagod iyon. At kapag napagod siya emotionally, alis siya. Ang mga lalaking tunay na nakakaintindi ng female attraction, kaya nilang pagsamahin ang dalawa. Sapat ang stability para pagkatiwalaan sila, pero sapat ang depth at dynamism para panatilihing curious ang babae. Present sila. Maasahan. Pero may layers, may lalim, may mystery, may buhay na hindi pa niya lubusang nakikita. Gumagawa sila na emotional safety sa pamamagitan ng pagiging consistent at honest. At gumagawa sila na emotional excitement sa pamamagitan ng passion, purpose, at buhay na totoong inggaging. Isa pang malaking trigger na madalas hindi napapansin, confidence. Pero hindi yung mengay, mayabang, performative na confidence. Hindi yung look at me. Ang tunay na attractive na confidence ay tahimik. Internal. Hindi umaasa sa validation ng iba. Ito yung confidence ng lalaking comfortable sa sarili niya, comfortable sa katahimikan, comfortable kahit hindi perfect, comfortable kahit hindi alam ang lahat ng sagot. Kapag ang babae nakatagpo ng lalaking ganito, lalaking hindi nangangailangan na approval para maging okay, magnetic iyon. Dahil bihira, karamihan ng tao nagpe-perform para sa validation. Kapag hindi ka ganoon, kapansin-pansin ka. At bakit nagiging attractive ito? Dahil may sinasabi itong malalim, hindi ka needy. Hindi ka desperado. Hindi mo siya kailangan para buuin ang sarili mo. Buka na. Na-attract din ang mga babae sa lalaking may sariling buhay, sariling passion, sariling purpose. Hindi dahil gusto nila ng lalaking laging bossy, kundi dahil gusto nila ng lalaking totoong buhay, may mga bagay na mahalaga sa kanya lampas sa relasyon. Iyon ang lalaki na interesting, lumalago, hindi nagiging clingy o dependent o boring. At ito pa, isang subtle pero sobrang makapangyarihang trigger. Na-attract ang babae sa lalaking kaya panatilihin ang emotional center niya. Yung hindi madaling matitinag. Yung kalmado kahit tumataas ang tensyon. Yung hindi niya kailangan alagaan emotionally. Ang emotional stability ay sobrang attractive. Dahil nagbibigay ito ng kaligtasan. Alam niyang anuman ang mangyari, hindi ka magka-collapse. Hindi mo siya kailangan para i-fits ka, i-save ka, o i-hold together ang mundo mo. At ang huli, tunay na interest sa kanya bilang tao. Hindi yung interest dahil gusto mo siyang makuha. Hindi yung scripted curiosity. Kundi yung genuine curiosity kung sino talaga siya. Kung ano ang inisip niya, mga karanasan niya, pananaw niya. Kapag naramdaman ng babae na hindi mo lang siya gusto bilang romantic possibility, kundi gusto mo siyang maintindihan, lumalalim ang connection. At kapag may connection, may attraction. Bakit siya biglang nawawalan na interest kahit maganda ang simula? Ito ang pinaka-nakakalito para sa mga lalaki. Maganda ang chemistry. Maganda ang usapan. Mukhang gustong-gusto kanya. Tapos bigla siyang lumalamig. Lumalayo. Nawawala ang interest. At hindi mo alam kung bakit, dahil sa isip mo, wala ka namang binago. Pero yun ang problema. Nagbago ka, hindi mo lang napansin. Sa simula, natural ka. Relax. Hindi nag-overthink. Confident sa kung sino ka. At yung natural ease mo, yung pagiging ikaw, iyon ang nakaka-attract sa kanya. Filipino version, continuation, ang unang nagpa-attract sa kanya. Pero nang napansin mong interesado siya, nang nagsimula kang umasa sa resulta, doon nagbago ang lahat. Nagsimula kang mag-perform. Nagsimula kang mag-adjust para maging kung ano sa tingin mo gusto niya. Nagsimula kang humingi ng approval. At yung shift na iyon, yung pagbabago ng enerhiya, iyon ang pumapatay sa attraction. Ramdam ng babae kung authentic ka o nag-perform. Nararamdaman nila kung comfortable ka sa sarili mo o kung binabantayan mo ang perception nila sa'yo. At sa sandaling lumipat ka mula sa una kapunta sa pangalawa, nagsisimula ng mamatay ang atraksyon. Kasi ang nagpa-attract sa kanya ay ang totoong ikaw, hindi yung created, polished, please like me na bersyon. Isa pang malaking dahilan kung bakit nawawala ang interest ng babae, tinigil mong pamunuan ang sarili mong buhay. Sa simula, may sarili kang mundo. Sarili mong routine, passion, plano, direksyon. Iniimbitahan mo lang siya sa buhay na meron ka na.
Pero nang nagsimula kayong maging malapit, ginawa mo siyang sentro ng lahat. Binago mo ang schedule mo para lang sa kanya. Iniwan mo ang hobbies mo para makasama siya. Naging dependent ka sa atensyon at validation niya. At iyon, kahit mahal ka niya, nakakasakal. Ayaw niyang siya ang buong mundo mo. Gusto niyang maging bahagi ng buhay mo, pero hindi kapalit ng buhay mo. Kapag ginawa mo siyang sentro ng lahat, dumadagdag ka ng pressure sa relasyon at nawawala yung pagka-interesting mo, yung mismong bagay na nag-attract sa kanya noong una. Nawawala rin ang interest kapag nawala ang emotional variety. Sa simula, may excitement, tension, at unpredictability. Pero nang naging comfortable ka, hinayaan mong maging boring ang lahat. Parehong routine linggo-linggo. Parehong usapan. Parehong karanasan. Walang bagong energy, walang progression. At ang repetition, kahit gaano pa ka-stable, killer yan na attraction. Isa pang malaki, tumitigil kang maging challenging. Hindi yung pagiging mahirap mahalin o pagiging argumentative. Challenging bilang lalaking may sariling isip, sariling standards, sariling boses. Sa simula, natural mong ginagawa ito. Pero dahil gusto mong panatilihin siyang masaya, naging agreeable ka sa lahat. Naging accommodating sa lahat. At nawalan ka ng sarili mong spin. At doon, tumigil kang maging interesting. Hindi gusto ng babae ang yes men. Gusto nila ng lalaki, hindi eksyo. Gusto nila ng partner na may sariling pananaw, kaya makipag-engage, kaya magbigay ng pushback kapag may halaga. Gusto nila ng totoong tao, hindi approval machine. At ito ang halos pinaka-killer sa lahat, neediness. Kapag nagsimula kang mangailangan ng mabilis na reply, reassurance, validation, constant attention, emotional caretaking, yan ang pinakamabilis na paraan para tuluyang mawala ang attraction. Biologically, repulsive ang neediness. Nagsisignal ito ng insecurity, emotional dependence, kakulangan ng self-sufficiency. At wala sa mga iyon ang attractive. Klaro ang pattern, nawawala ang attraction kapag hindi ka na yung lalaking nagustuhan niya noong una, napalitan ang grounded confidence na approval-seeking, pinalitan mo ang full life ng pagiging dependent sa kanya na trade ang authenticity for performance ang solusyon. Manatili kang ikaw. Ibalik mo ang sarili mong buhay. Panatilihin mo ang emotional center mo. Huwag mong iwan ang sarili mo para huwag siyang mawala. Na-in-love siya sa lalaking ikaw bago ka nagsimulang mag-tree ng sobra. Bumalik ka doon. 4. Ang papel na misteryo at emosyonal na lalim. Maraming lalaki ang hindi ito maintindihan. Akala nila, ang pagiging open at pag-share ng lahat agad-agad ang daan sa connection. Mahalaga ang pagiging vulnerable at open, pero mahalaga rin ang mystery. Mahalaga ang pagiging lalaking may layers, yung hindi agad-agad naubos sa unang 3 usapan. Yung may lalim, complexity, contradictions, mga bagay na hindi makikita agad kundi natutuklasan unti-unti. Hindi ito pagiging fake o pagtatago. Ito'y pag-unawa na bahagi na attraction, ang intrigue, yung curiosity, yung paghahangad na malaman pa ang mas malalim na bahagi mo. Kapag inilatag mo agad ang buong buhay mo, lahat ng insecurities mo, buong life story mo, lahat ng hopes and fears mo sa unang dates, wala nang matitirang discoverable. At kapag walang natitira para tuklasin, nawawala ang mystery, nawawala ang intrigue, at anti-unting namamatay ang attraction. Filipino version, polished, kapag walang misteryo, wala na ring dahilan para magpatuloy siya maghukay. Alam na niya ang lahat, kaya yung curiosity na nagpapapula ng attraction sa simula, wala nang patutunguhan. Ang mga lalaking nakakaintindi nito ay marunong magbukas ng sarili sa tamang dosis. Totoo sila at tapat, pero hindi nila isinusuka ang buong emosyonal na kasaysayan nila sa unang linggo. Sinasagot nila ang mga tanong. Nagiging vulnerable kapag tama ang timing. At may mga bagay ding hindi nila agad ibinubunyag, hindi dahil sa laro, kundi dahil natural na passing. Alam nila na ang lalim ay unti-unting lumalabas, hindi inilalabas ng biglaan. Misteryo rin ang nagmumula sa mayamang internal life. Galing ito sa pagbabasa, pag-isip, pag-explore, pag-grow. Kapag patuloy kang natututo, humuhubog, at nakakaranas, nagiging mas interesting ka. Lagi kang may bagong nadidiscover, dahil ikaw mismo ay patuloy na nadidiscover ang sarili mo. Ang mga babae ay na-attract sa mga lalaking nagpapaisip sa kanila, yung nagbubukas ng bagong perspektibo, yung kinakalabit ang assumptions nila sa mahinahong paraan. At para magawa mo iyon, kailangan mo ng lalim. Kailangan mo ng internal world na mas malawak kaysa trabaho, sports, at small talk. Kailangan mong maging lalaking may tunay na curiosity tungkol sa buhay, sa tao, at sa mga ideya. Anong itsura nito sa totoong buhay? Hindi mo kailangang maging pilosopo o intelektual. Pero kailangan mong magkaroon ng sariling opinyon, sariling pananaw, sariling tanong tungkol sa mundo interes na mas malalim sa simpleng consumption kapag kaya mo magkaroon ng usapan na lumalagpas sa surface level.
Kapag kaya mong magsalita tungkol sa isang bagay na mahalaga sa'yo nang may tunay na passion at insight. Kapag kaya mong makinig ng buo, hindi lang naghihintay ng turn mo, iyon ang nagiging attractive dahil nagpapakita iyon na mayroon kang substance. Na may lalim na sulit tuklasin. Ang misteryo ay hindi tungkol sa pagtatago. Ito'y tungkol sa pagkakaroon ng lalim na worth diving into. 5. Bakit ang emotional availability ang pinakamahalaga sa lahat? Ito ang dapat maunawaan ng karamihan sa mga lalaki lalo na kapag lagpas 40. Sa edad na ito, hindi na naghahanap ang mga babae ng laro. Hindi na sila naghahanap ng surface-level attraction. Ang mahalaga sa kanila, emotional availability. Isang lalaking tunay na handa para sa totoong koneksyon, hindi lang para sa ideya ng relasyon. Emotional availability ibig sabihin, hindi ka na nakatali sa nakaraan, hindi mo dinadala ang hindi pa gumaling na sugat sa bagong relasyon, hindi mo inaasahan na siya ang mag-ayos na emosyonal mong basag, hindi ka shutdown o guarded sa punto na hindi ka na kaya makilala, nagawa mo na ang inner work mo, kilala mo na ang sarili mo, handa ka na mapakita ng buo. Maraming lalaki ang akala handa sila para sa relasyon, pero ang totoo, malungkot lang sila o naghahanap lang na pantapal sa emotional void. Hindi iyon emotional availability. Hindi iyon wholeness. Ang emotional availability ay galing sa kabuuan, hindi sa kakulangan. Gusto mo ng partner, hindi ng caretaker. Hindi ng distraction. Hindi ng panakip butas. At ramdam iyon kaagad ng babae. Nararamdaman nila kung tunay kang available o umaarte lang. Ramdam nila kung emotionally present ka o kung may peder ka pa ring tinatago. Ramdam nila kung bukas ka sa koneksyon o nagtatago ka para hindi masaktan. At kapag hindi ka talaga available, maaari magsimula ang attraction. Hindi ito tatagal. Maunawaan niyang walang tunay na lalim na pwedeng buuin sa taong hindi pa talaga handang magbukas. Emotional availability din ang kakayahang humawak ng emosyon, sa'yo at sa kanya. Kaya mong humawak ng difficult conversations, manatili kahit uncomfortable, hindi tumakbo kapag nagiging totoo ang sitwasyon, hindi maging defensive, hindi mag-shutdown, hindi mag-avoid. Ang lalaking kayang manatili sa presensya habang may bigat at vulnerability, bihira yon. At ang bihira ay nakaka-attract. Karamihan ng tao tumatakbo mula sa emotional intensity. Pero kung kaya mong harapin ito ng grounded, kakaiba ka. At ipinapakita mong may kapasidad ka para sa tunay na intimacy. Ito ang matinding katotohanan, kapag hindi ka emotionally available, wala nang ibang bagay ang may halaga. Pwede mong malaman lahat ng psychology, lahat ng techniques, lahat ng tamang salita. Pwede kang maging successful, maayos ang buhay, kompleto ang finances, pero kung sarado ang puso mo, walang magtatagal. Dahil ang pinakamalalim na attraction ay nakatali sa connection. At ang connection ay impossible kung hindi ka present. Hindi niya kailangan ng perfect. Kailangan niya ng present. Nandiyan ka. Buong buo. Totoo. Hindi tumatakbo. Hindi nagtatago.